Kilala mo ang direktor ng PIDEA, si Wilkins Villanueva? Opo, nagkaharap po kami, Your Honor. Nandito siya ngayon. Pakitingnan mo nga at ituro mo sa amin kung kilala mo. Pakitayo, tumayo ka lang. Kapagkat nandito siya eh. Tingnan natin kung kilala mo siya. Tumayo ka lang, umikot ka, tumayo ka. Tingnan mo maigi. Kung kilala mo, ang siyang nag-interrogate sa'yo, nakipag-usap sa'yo, ang director po ng PIDEA at that time ay si Wilkins Villanueva. Pakituro nyo nga kung sino siya. Kilala nyo na po siya? Opo, Your Honor. Sino po siya? Medyo tumandaan na po siya kasi parang ano ko muna. Pakituro nyo nga po kung sino, kung nakita nyo. Medyo tumanda na nga siguro dahil Kasi pa 20 years na yun eh. Opo, kasi parang medyo naalangan niya kung siya nga ba talaga. Director Wilkins, pwede po bang tumayo kayo sandali? Pakitayo nga, Miss Jed, ayan. Yan si Wilkins Villanueva. Siya ba ang nag-interrogate sa'yo? Siya ba, hindi pa kita pinapopo, siya ba ang nag-fabricate ng mga salita mo? Hindi po, si Sino? Monte de Ramos po. Monte de Ramos. Opo. Pero yung Monte de Ramos, kasama ni Wilkins at that time. Sa palagay ko po, kasi nasa office po kami ng PIDEA, tao niya po kasi siya po yung So sila ang nagsabi na ikaw ay nagdala ng mga karton-karton na mga chemical sa Dumoy. Opo, Your Honor. Mr. Wilkins, are you agreeing to what Miss Jed said? No, Your Honor. No, you're not. Alam mo, nung inausap ka rin namin noon panay ang mo mahilig ka sa no? Dapat ang pangalan mo yung pangalan nung kalaban ni James Bond, si Dr. No. Mahilig ka sa no So nagkasabi ka ng totoo at nagisinungaling si Miss Jed. Is that what you're saying? Mr. Chair, ang investigador ko noon Is that what you're saying? Mr. Chair, can you please Will you repeat please the question? answer me directly? Answer me directly. Mr. Chair, can you please repeat the question, Mr. Chair? Ano ba yung question? 1 minute suspension. Okay. Hearing is resumed. Naalala ko na. Talagang tumatanda na tayo no? Ang tanong ko, is that what you're saying? So, please explain. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, si Monte de Ramos was my investigator. So, ang sabi ni Jed Pilapil, dinala siya sa PIDEA. Tinanong si Jed Pilapil kung kasama ako doon na nagtatanong. Hindi siya sigurado, Mr. Chair, pero she presumed na naandun ako dahil nasa opisina ako. While in fact, wala naman siyang knowledge na naandun ako actual doon sa nag-i-investigate si Monte de Ramos, Mr. Chair. Tama ba yon, Ms. Jed? Your Honor, pwede po i-correct ko lang po yung statement. Kasi ganito, di ba tinanong niyo po ako kung si Wilkins Villanueva po ba yung nagtanong sa akin. Sabi ko po sa inyo, hindi po siya si Monte de Ramos, yung tao niya, ang nagtanong sa akin. Pero never ko na nagsabi na yung ano ba yung sinabi niya kanina, parang mali Kasi ang sinabi ko po, si Monte de Ramos. Tinanong mo ako ulit na
ano yung Kasama niya. anong kasama ba niya. Oo. Sabi ko, probably kasi tao niya. Pero wala siya nung time na nag-investigate si Monte de Ramos. Wala siya. Wala siya. Paano mo siya nakilala? Kasi actually isa siya sa mga sa akin po, nag-interrogate. Aha. Sino po ang nagkaso sa inyo? Ang PIDEA? Hindi ko po alam pero sila po ngayon nag-file ng case sa amin. Sila ang nag-file ng case sa inyo. Opo, kasi Ano po ang ebidensyang ipinakita sa inyo? actually, Your Sa Honor, korte? hindi ko po alam kung ano po kasi nga Sapagkat na-convict ka, di ba? Convicted yun ang ka. actually, ayoko na nga sana itong balikan, Your Honor, 20 years ago. Medyo masakit na I was able to forgive sa PIDEA. Kasi parang kung ano man yung ginawa ng asawa ko, kasi nasira yung buhay ko at saka yung anak ko. I've learned to forgive kahit si Sir Wilkins. Ayoko na sanang balikan to. Sa totoo lang kasi masakit yung ginawa nila. Ang worst doon kasi nung time na ano ba yun, basta yung hindi ko maintindihan kasi yung inquest ba yan na before yun, nag-waiver pala ako, pina-waive ako ng hindi ko alam kung lawyer ko, hindi ko rin naintindihan kung bakit, basta ang sabi, mag-waive ako dahil makasuhan daw sila ng illegal detention dahil wala nga kaming kaso sa totoo lang po, Your Honor. O dahil sa takot ko po, dahil sabi ng lawyer ko, hindi ko daw alam po kung ano yung katotohanan dito. Baka daw madamay ako dito. Sabi niya, magpirma ka na lang ng waiver for safekeeping. Yun ang naintindihan ko. Pero Sabi ng lawyer mo. Opo. Sino po ang lawyer niyo nang sabi niyan? At that time po, si Attorney Zulueta po. Ano po siya? Saan siya nag-law lawyer? Parang dito Private lawyer po siya? Opo, Your Honor. Okay. Tapos So noon, bakit niya nasabi na pumirma na lang kayo ng waiver? siguro Your Honor, dahil din wala talaga akong alam sa mga ganito. Dahil first time, sa life ko, sa family ko, wala akong mga kaalam-alam na mga ganyan. Siguro lang, takot din ako at that time kasi nga, sabi niya, wala daw akong alam sa mga katotohanan for safety. Actually, napilitan ako, pumirma ako ng waiver para hindi sila makasuhan ng PIDEA ng illegal detention. So, Mr. Director Wilkins, can you please explain that to us? Inyong kinasuhan si Miss Jed, na-convict po siya at nakakulong ng 20 years. Narinig po ninyo, ang buhay niya ay nasira at wala siyang involvement sa operasyon ng kanyang asawa at pinabricate ng PIDEA ang kanyang mga sinasabi. Ano po masasabi niyo doon? Mr. Chair, 3 months yung surveillance and casing operations ng PIDEA. Si Jed Pilapelsi, siya yung namimili ng mga equipment, freezer, water circulating vacuum pump. Siya yung nagdadala dun sa Dumoy Clandestine Laboratory, Mr. Chair. And then, during the time na doon sa korte, dininay ni Jed Pilapil, nakilala niya si Alex Kim. Mantalang merong mga footages kami na nag-uusap sila ni Alex Kim on a dinner. Mr. Chair, the case has already, she was convicted in court and she was upheld by the Supreme Court. Itong kaso niya, Mr. Chair. So, for 3 months, imposible hindi alam ni Jed at ni Jong Pilapil na involved siya dun sa pag-set up ng laboratory sa Dumoy. That's impossible, Mr. Chair. Ano po masasabi niyo ron, Miss Jed? Sabi ko nga po, Your Honor, napatawad ko na po sila. Mahirap na po makipagtalo kay, sorry po, Mr. Villanueva, pero pinaglaban nga namin, kung pwede nga lang siguro, sa honorable court na to, ito sa Quadcom, pwede nyo naman po mabasa yung lahat ng kasi yung sinasabi ni Sir Villanueva, na dininay ko si Alex Kim, never po na nag-deny ako sa kanya dahil nga siya yung lessee ng property ko. At nakarecord yan sa court na kami ay may contract of lease. Paano ko sabihin, hindi ko siya kilala. Nagpirmahan kami. Matagal na kasi yung kaya palagay ko wala na yung mga records. Ano po?
Palagay ko po, Your Honor, hindi ko na po kayo alam. makakuha ng record para malaman po natin kung talagang sinabi niyo hindi niyo kilala si Alex Kim. Pwede po, Your Honor. Di ba archive siguro yan? Pero ewan ko lang kasi 20 years ago, parang kahit nga ako yung ibang events, hindi ko na alam po.